Welcome back mga ka-ADB, ka-Avery. Nandito na naman tayo sa kwentong ibon at tips. Pero ngayon po, ang gagawin po natin ay ADB, Organic Probiotic. Yun po ang gagawin natin. Dahil may order po din ulit sa akin ng mga probiotic at pwede rin kayo mag-avail sa akin. Pwede kayo bumili ng 1 liter o 500 ml. Ito po, papakita ko sa inyo ang paggawa namin ng probiotic. Organic po to, wala akong halong chemical. Kaya maganda to para sa ibon natin. Panoodin nyo. Okay guys, sasabihin ko po sa inyo yung mga ingredients muna. Meron po tayo ditong 10 liters na galon na distilled water. Hindi pwedeng gamitin ang distilled water o nawasa. Ang kailangan natin dito, distilled water. Kasi papatayin, pagka gumamit po tayo ng may tubig na nawasa, mamamatay lang ang good bacteria na ilalagay natin dyan. Gano. Siyempre, sa 10 liters na tubig, babawasan natin, gagawin natin 8 liters to. Yan, nasa 8 liters na yan. Kung mapapansin nyo, hindi siya puno. Kasi tumataas yan mamaya, makikita naman nyo yan eh. Tapos kailangan natin sagi-saba, apple cider, vinegar, giniling na bigas, molasses, yan. Siyempre, Yakult. Yan ang gagawin nating lactobacilli. Good bacteria. Yan tayo kukuha ng bacteria. Siyempre, lalagyan din natin ng malunggay. Yan. O, yan po ang mga ingredients na gagamitin natin. Simple-simple yung ingredients. Tapos, ang nagpapatagal lang dito yung fermentation. Okay? Ito po nga pala yung mga partner ko. Si Boss Russell at si Boss Oliver. Yan. Mga kasama natin gagawa ng ADB Organic Probiotic. Modern na kayo sa amin. Hanggat meron pa. Dahil pag ito, pinost ko na. Tsak, maraming kukuha nito. Panoorin natin ang paggawa nito. Okay guys, ito na ngayon. Magbe-blender tayo ng malunggay. Yan. Pero lalagyan natin ng konting tubig. Yan, may tubig yan. Yan, i-blender natin kasi kukunin natin yung katas niyan. Yan. Okay? Yan, i-blender yan. Okay na yan. Okay na yan. Yan, ganyan. Saan yung pakit? Kasi dyan yung malunggay na yan, dyan tayo kukuha ng ng kakainin ng good bacteria para dumami. Yan, at masustansya pa to, malunggay to eh. Diba? Huwag na puputok ang blender ha. Ayan na. Okay. Yan, bine-blender na niya. Walang pang ano. O ngayon, pagka na ano na natin yan, ayan, pag na blender na ho natin yung malunggay niyan, pwede na natin isalin dito sa bote ng paglalagay natin ng apple cider ay ng probiotic dito sa boteng to. Ayan po, blender na. Ayan. Okay guys, habang inaano nito yung bine-blender nito malunggay, maglalagay na tayo ng molasses. Yan. 4 na basong molasses po ang gagamitin natin sa 8 liters. Kasi po sa 4 liters, 2 basong molasses. Pero dahil 8 liters to gagawin natin, 4 na baso. Ayan. Ayan po. Bali, 4 na ganyan ang gagawin ho natin. Ang ilalagay ho natin dyan sa ginagawa nating ano. Hawakan ko. Ano na-shake pala ito? Hindi na inaano yan. Kasi puro yan eh. Ang ginagamit po namin ay purong molasses. Huwag po kayo bibili hindi purong molasses. Ayan. Nakaka-2 baso na. Pag nilagay natin ito, 2 baso na po. Na tubig. Ayan. Liquid na liquid. Okay.
Binubuhos na ho niya, pangalawang baso na ho yan. Importante ang molasses. Yan ho ang molasses. Napaka-importante po niyan. Sisimutin na lang ho natin itong isa para sayang eh. Ayan. Basta't 4 na baso po Ayan. Ayan, ito yung pangatlong baso. Ayan, dapat 4 na baso po yan. Yan ang paggawa ng organic probiotic na ang ADB. Yan. Diba? Ano siya? Okay. Alright. Okay, dahil tapos na po yung na-blender na ho natin, isusunod na ho natin yan. Guys, nalagay natin yung molasses. Ngayon, ilalagay natin yung malunggay. Yan, ito na. Ngayon yung malunggay natin. Kaya ang gagawin nating ang gagawin nating probiotic, yung organic probiotic natin, ay napakasustansya kasi may malunggay na halo. Okay? Ayan. Diba? Oh. Ayan siya. Pagkatapos, susunod natin ilalagay dito ngayon, yung, i-blend din natin yung yung saging saba. Ayan, ito yung saging saba. I-blender din natin yan. Okay? Sasalin muna namin to. O, yan po guys. Binabalatan na po yung saging saba. Inilalagay natin sa blender. Hindi na ho namin hinugasan yung blender dahil sayang po yung residue nung natirang malunggay. Ayan. Kasi i-blender. Lalagyan din ulit ng konting tubig yan. Lalagyan din natin ng konting tubig yan. Ayan. Ayan. Kailangan malinis na tubig ang ilalagay ho natin Hindi galing gripo kasi isang galing gripo may chlorine. Ayan, okay. Okay, tsaka i-blender po yan. Okay, ayan po I-blender na po natin yung saging saba. Hindi na ko namin hinugasan kasi sayang yung residue nung nung malunggay. Okay guys, pagkatapos natin ma-blender yung saging saba, isasalin na ho natin. Okay? Yan, isasalin na rin ho natin yan. Okay guys, ito na ho. Isasalin na po ni Boss Russell yung saging saba. Ayan po siya. Ayan. Medyo malapot. Mas maganda po yan, malapot. Hihintayin lang po natin bumabayan. Pag nasali na po natin yan, ay susunod po natin dyan yung yung bigas. Okay guys, hintayin lang po natin na bumagsak. Ayan guys, ang ginawa po namin, nagsali na po kami sa isang bote. Kasi masyado na puno. Aapaw po yan pagka Ngayon ilalagay na po natin yung bigas.
Yung bigas po, maglalagay ho tayo dito ng, 4 kilo. yung nilalagay niya ho yan, 1/4 kilo yon. Lalagay ho natin dito 3/4 tapos 1/4 dito. Ayan. Maglalagay ho tayo ng bigas. Giniling na bigas po yan ha, ang ginagamit, giniling. Ayan. Okay. Lahat yan, lalagay mo yan. Doon sa kabila. Hindi, lahat yan. Yan pa. Lalagay yan lahat. Ayan ho. Sa kabila. Isa lang dyan. Tapos dito 3. Tatlong 1/4. Oo. Kasi mas maraming laman ho nito kaysa rito. Kaya 1/4 lang nalang dito. Dito 3/4. Bali 1 kilong bigas ho yan. Ang nilalagay ho namin. Naginiling na bigas po. Yan, pag nasali na po natin yan, yan, sinasali na po nila. Ayan, ang dami ho natin magagawa ho rito. Patrabaho lang po, pero kayang-kaya naman natin gawin yan. Okay, yan po, nalagay na po natin. Tatakpan ho natin yan at haluin. Takpan ho natin yan, haluin muna ho natin. Para kumapit po yung molasses sa bigas. Ayan. Tapos, sa susunod po natin dyan, lalagyan na ho natin ng Yakult. Ayan. Okay guys, susunod lalagyan natin yung Yakult. Dito, 3 Yakult ilalagay natin dito, 2. Ayan. Yan po. Yan po tayo kukuha ng good bacteria. Sa Yakult na yan. Medyo mahaba lang ang proseso pero goods na goods sa ibon natin. Hindi lang po para sa ibon to ha. Para sa kalapate, sa aso, pwede rin ho. Sa lahat ng klase ng hayop, pwede po natin gamitin to. Kahit sa isda po, sa aquarium, pwede ho. May mga spotted yung isda nyo sa aquarium, pwede ho natin gamitin to. Ayan. Dahil meron na tayong good bacteria, lalagyan na ho natin ng apple cider. Pagkatapos po nito, apple cider. Ang lalagay ho natin dito, 3 kutsarang apple cider. Dito po, 2 kutsarang apple cider. Bakit po tayo maglalagay ng apple cider? Ayan po ang magpapahaba ng lifespan ng ating probiotic. Ayan, ho, nilalagay na mo niya. Ayan, 2 lang ho, kailangan mo natin dyan. Organic po yung apple cider natin na yan. Ayan. O, tapos to, pag lalagyan na natin itong lalagyan natin ng apple cider, alugin na ho natin yan at pwede na ho natin itago. Hindi pwedeng maarawan po to. Hindi ho pwedeng 7 days ho. O mas mahigit pa, mas maganda. Pwede na ho natin gamitin. Ayan. Okay guys, yan. Tapos na ho. Tapos na ho yung ating probiotic. Gawa na ho yung probiotic natin. Ngayon po ilalagay natin sa ilalim ng hagdanan dyan, sa ilalim ng mesa na hindi pwedeng maarawan. Yan, 7 days fermentation yan. Okay, ito na ho yung probiotic natin. Oh, guys, baka gusto nyo umorder ha. Oh. Ayan. 200 pesos. 1 liter po ang ano ho namin dyan. 200 pesos sa 1 liter. ADB Organic Probiotic. Pwede ho kayo mag-PM, mag-chat po sa akin para ma-reserve po kayo ng organic probiotic ng ADB. Ayan. Okay guys, hanggang dito na lang po muna tayo. Sana po huwag niyo kakalimutan mag-like, share at subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para lagi tayong updated
sa mga susunod kong video. Maraming salamat po at God bless.